Hi guys! Good morning and welcome back to my YouTube channel, Pilipina Live here in Turkey! So for today's video, ito yung karugtong ng aking driving journey dito sa Turkey kasi marami sa inyo nagtatanong kung ano ba yung mga requirements at magkano na ba ang driving license dito sa Turkey. Ano nga ba yung mga requirements? Doon muna tayo sa requirements. Since yung aking diploma ay nandito, pero wala akong record na authentication record from DepEd and Form 137. So, invalid yun kasi kailangan yung diploma nyo ay ka-authorize authenticate from DepEd. One paper from DepEd and then yung Form 137 or TOR from your school and then yung inyong diploma. So, tatlo yun siya and then saka nyo siya ipapa-apostle sa Pilipinas and then after nyo ma-apostle sa Pilipinas, ipapa-translate nyo yan dito sa Turkey and ipapa-notarize niyo yun. After na magawa nyo yan, dadalhin nyo yan sa Denlek para ma-register yung inyong diploma dito sa Turkey. And then, ma-register yun sa EDEBLET and then, yung certificate na yun ang ibibigay nyo dun sa driving schools. If kayo naman ay citizen na, meron kayong second option. Pwede kayong mag-aral ng Turkish dito sa Turkey. Hindi naman siya long talagang aral. As in, mag-aral ka lang 1 day, 2 days para mas maintindihan mo. At kung marunong ka namang mag-Turkish, ay advantage na yun sa'yo kasi maipapasa mo na yung mga exam. So, kailangan mo lang maipasa yung level 1, parang yung pang primary, at yung level 2 na parang pang okulo or yung mga pang middle school. Kailangan kasi dito sa Turkey kung kukuha kayo ng driving license, at least kayo ay nakapag-aaral ng elementary at marunong kayo bumasa, sumulat, ganyan. So, yun yung importante. Kaya, kailangan meron kayong certificate dyan. Ang gawa ng mga Turkish, yung mga hindi nakapag-aral is, yun na lang ginagawa nila. Kumukuha sila ng exam at kailangan lang nilang maipasa yun. Sa katunayan na sila ay marunong magbasa at nakakapagsulat sila. So, yun lang naman ang gustong makita ng gobyerno ng Turkey na marunong kayong magsulat at marunong kayong magbasa. Kaya yun ang ginawa ko guys, wala akong diplomang binigay na galing sa Pilipinas kasi medyo hassle sa akin yun. Kaya yun na lang yung choice ko since ako ay Turkish citizen na dito sa Turkey. May karapatan akong mag-avail ng ganyan mga certificate dito sa Turkey. Pero kung kayo naman ay yabanji o foreigner, wala po kayong option kundi talagang asikasuhin ninyo yung inyong diploma. Next naman is yung inyong photo wrap o yung inyong picture na parang 2x2 picture yun, yung pang passport picture. And then yung inyong ID dito sa Turkey, health report na makukuha nyo, pwede kayo mag-private hospital or pwede rin sa inyong mga doktor na malapit. Like sa ating mga center na malapit sa ating lugar, meron naman tayong mga family doctor. So, pwede kayong kumuha sa inyong family doctor ng health report. So, pagpunta nyo doon is kailangan lang nila, pagpunta nyo doon sa doctor nyo, kailangan lang nila ng inyong ID and then dapat ay registered kayo sa doctor na yon and then bibigyan kayo. Wala pong bayad yun. Pero kung magpa-private kayo, may bayad. Pero doon sa inyong doctor, sa family doctor nyo, wala po yung bayad kasi yun ay government. So, ang kailangan nyo lang doon is yung inyong ID and then may itatanong sila sa inyo parang about your health lang, about your health and then sa inyong eyes, check din yung inyong eyes kung nakakakita kayo ng maayos. And then yun, mare-record na yun, may ibibigay lang sa inyong maliit na paper, may ibibigay lang sa inyong papel and then sasabihin nila na check after 1 day yung inyong certificate sa EDEBLET. So, alam na rin yan ng school, basta magawa nyo lang yung mga requirements na yan, sila na rin ang bahalang kumuha sa EDEBLET ng mga papers na yan. And then, ang inyong police record, criminal record, meron na rin yan sa EDEBLET kasi naman kapag gumawa ka ng kabulastugan dito sa Turkey at meron kang record, automatic na pupunta yan sa inyong pangalan sa EDEBLET. So, makikita nila doon kung wala kang record. Okay? So, yun lang naman yung requirements, guys. Wala nang iba. Super easy peasy lang. Alright, kung magkano naman yung mga binayaran ko, itong ibibigay ko sa inyo mga prices is since 2025 pa. And ngayon, hindi ko na alam kung, at saka depende rin po yun sa school. So, walang specific amount kung magkano ba talaga. Pero yung ibibigay ko sa inyo is yun yung aking mga binayaran. First is, nung nag-school ako, 1 week ako dun sa school,
ang binayaran ko doon sa pag-registered ko pa lang sa lahat-lahat na is nagbayad ako doon ng 19,000 Turkish lira. Sa unang try ng exam ko, nagbayad ako ng 900 and then sa pangalawa dahil hindi ako nakapasa sa una, nagbayad naman ako ng 1,250. Alright, so nakapasa naman ako sa pangalawang writing exam kasi nga English na yung tinake ko. So, napasa ko siya. And guys, be careful kasi kailangan nyo talagang mag-study kasi sobrang daming tanong and sobrang minimix nila yung question. Kaya kapag binigyan kayo ng books ng school, kung magkakapag-provide naman sila ng English, much better na kumuha kayo ng English book kasi mahihirapan talaga kayo pag nag-exam na kayo kasi kung Turkish hindi nyo talaga, kung marunong naman kayo mag-Turkish, so walang problema. Pero sa akin kasi hindi ako marunong masyado ng Turkish. Naiintindihan ko, pero yung lalo na kapag mga question na ganyan, nahihirapan na ako. Kaya naman, nag-request talaga ako ng English. Meron naman silang English sa system, pero yun nga lang, yung books, wala sila. Usually sa mga school, wala talaga silang books na English. Kaya kung maghahanap din kayo at ayaw nyo mag-waste ng money, I think, kailangan nyo humanap ng school na mayroon English na instructor plus English book. So, para mas maintindihan nyo. Kasi kailangan nyo talagang basahin yung the whole na books na yon para mas maintindihan nyo. Kasi lahat ng yun ay maaring maitanong sa inyo. Since, even though Then yung mga sa question lang doon ay exam, 50, nagbayad ako at una doon sa 50 900 question na lira yun, and sa kailangan maipasa pangalawang mo is try ko, nagbayad 70%. naman So, ako ng like, for example, 50 1,250. question, at least maipasa nyo is 35 question. So, yung 15 okay na yun. So, hindi mo alam kung aling question yung hindi natin alam kung ano yung itatanong nila, kung ano yung ano, kasi pinagmimix nila yan. So, tip ko lang yan sa inyo. And then, after that, kung maipasa nyo na yung inyong writing exam, diretso na kayo sa pag-actual driving. So, isasabak na agad kayong mag-drive sa kalsada, and then yung rules, signal, ganyan. In my experience and sa aking school, yun lang yung tinuro nila. First day ko is sinabak na agad ako mag-drive sa yung aming way ng driving. So, first day ko pa lang yun ha, sinabak na agad ako. Hindi tinuro kung alin yung gas, brake, ganon. So, parang hindi sila masyadong aware or hindi sila masyadong careful. But since meron nga kami sasakyan and bago ako nag-aral is inaral ko muna kung alin yung brake, gas, ano gagawin, ano. So, nanood ako ng maraming videos and medyo sa papanood ng video and guys, may sasakyan din naman kami. So, parang mas familiar na ako dun sa sasakyan. So, hindi na ako masyadong natataranta kung alin yung gas at alin yung brake. So, ayun, since yung aking ang inaral is automatic, kaya naman sobrang dali lang niya, di ba? Kaya, ayun, so actual drive na ituturo yung ang nagpo-focus sila sa parking kasi yung pinakamahirap na part, yung parking, yung reversing, and then yung U-turn, and sa traffic. So, yun yung kailangan yung ipasa pag nag-actual exam na kayo. And 1 week lang din kayo mag-aaral noon, bibigyan kayo ng 1 week and every day 2 hours ang lesson. Pero in my situation, yung 2 hours ko binigay lang nila is 1.5 hours lang. So, kulang na kulang yun para sa akin. Pero kung kayo naman ay fast learner, so, mas madali yun sa inyo at hindi kayo kabahin at okay naman kayo. So, I think sa first try pa lang ninyo is makukuha nyo na. Pero sa akin kasi sobrang nahihirapan ako. Hindi ko alam. Pero pag hawak ko na yung manibela, talagang yung puso ko hindi na talaga tumitigil ang pagtibok. Talagang ang lakas-lakas ng kabog ng dibdib ko at nanginginig ako. So, yun naman yung naging problema sa akin. Hindi na ako nakaka-focus. Pero, 'di ba, sa haba-haba ng aking pag-aaral ay napasa ko din naman kasi nga sobrang dami ko nang nagastos, sobrang dami nang nawalang pera at saka yung sobrang dami ng oras na nasayang. Kaya naman pinasa ko na nga, o sige na, baka talagang hindi para sa akin yung mga time na yun and I'm not really confident pa nung mga first, second, third kasi hindi ko talaga alam pa kung ano yung gagawin ko since kapag nasobra na nakulang yung pag-parking ko. Pero sa ano naman, sa traffic, okay naman ako. Medyo stable naman na yung car. Minsan lang kapag may biglang dumadating or kaya yung o-overtake ako, parang dun ako natatakot. Hindi ko matansya kung okay na ba ako mag-overtake or what. So, kailangan ko pa rin talaga ng may kasama na
professional driver. Anyway, so pangalawang exam ko ng aking driving test is nagbayad ako ng 4,000, and then sa third time is 6,000, and then the fourth time ay 6,000. So kayo na ang magkwenta kung magkano yung nagastos ko. Pero kung ikukumpara niyo naman sa Germany or sa mang lupalop ng Europe ay mas mura pa rin dito sa Turkey. Right after na makapasa kayo sa inyong driving test, mare-registered na yan sa inyong EduBlit na kayo ay pasado na sa inyong driving test. So makikita nyo dyan after 2 to 3 days. And depende din yun sa inyong school. Kasi 'di ba, kapag nag-drive test tayo, meron tayong kasamang dalawang commissioner na may mga hawak na iPad. And then yung ating teacher na in case of ma-stop ka o in case na pa-stopin ka ng commissioner ay siya yung magdadrive back to the school. So, from the system ay i-register nila na yung pangalan mo, yung record mo na ikaw ay nakapasa sa driving test. So, yun yung mangyayari kaya magkakaroon ka na agad ng record right after ng iyong driving test. And, i-confirm na lang yan ng school. So, you have to wait 1 to 3 days. Pwede nyo i-search to sa inyong EduBlit para makita nyo yung inyong certificate. At kapag nakita nyo na yan siya, ibig sabihin na confirm na ng school yung iyong driving certificate. Na rin kayong magparandibo or magpa-appointment sa NUPOS na malapit sa inyong lugar. Kung kayo pupunta doon guys, kailangan nyo munang magbayad sa Siraat or sa JIB. Ayan, sa kanilang government app na pwede magbayad ng mga bills, and bayaran nyo na muna yung exact amount na dapat nyong bayaran. So, tanong nyo dun sa school kung magkano yung babayaran and picturean nyo na lang din. And then, piprint out nyo yung resibo at dadalhin nyo yun doon sa NUPOS. Plus, yung ibibigay ng school na files. Yung files na yun, yun din yung requirements doon sa NUPOS. Kung ano yung requirements nyo doon sa school, nung bago kayo nag-register sa school, is yun din yung requirements sa NUPOS kung mag-a-apply na kayo ng inyong card. Hindi, yung binigay nyo doon picture, yun din yung gagamitin ninyo sa inyong driving card. So, pupunta kayo, dadalhin nyo yun, inyong certificate, pero ibabalik din sa inyo yun. And then, bibigyan kayo ng temporary na certificate o yung papel na pwede na kayo mag-drive right after na makapag-registered na kayo doon sa NUPOS. So, yun yung mangyayari step by step. Tinuro ko na rin sa inyo yung step by step aside sa requirements at kung magkano para meron na ka rin para isahan na lang din. Okay? So, ayan guys, sana nakatulong ako sa inyo. Sa mga nagpaplano dyan, sige lang, go lang kayo. And kung may mga gusto kayong tip at magpaturo sa akin, sige lang, come to my place, I will teach you. Wow, naman, akala mo naman, magaling na, no? Ayan guys, nagbibiro lang ako, hindi pa ako marunong. And actually, kaka-order ko nga lang ng, yung sticker na, please be patient, I'm a new driver. Kasi importante yan para at least yung driver na nasa likod, naging aware siya. Baka bigla bigla na lang akong tumigil. At least medyo mayroon siyang space. Kasi yun yung sabi ng teacher ko na dapat kapag new driver ka, magbigay ka ng medyo malaking space lalo na kapag traffic, di ba? Medyo magbigay ka ng big space para sa unahan mo and sa likuran mo. So, ayan guys. Thank you so much for watching. Thank you so much sa mga nag-congratulate sa aking success at sa aking new achievement ngayong 2026. Maraming salamat. Bye-bye!